Hello po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Handa na ba kayong ipagpatuloy ang kwento ni Pedro? Simulan na natin kaagad. Dinala na nga ng killer instructor sa killer class kung saan nandoon ang lahat na prospect ng Glory Group na maging isang professional killer. Pagpasok niya ay nagulat siya. Ito pala ang lugar kung saan nagde-develop ng killer. Alam naman natin na si Pedro ay hindi dumaan dito. Si Pedro ay produkto ng matinding training camp sa Honor Orphanage bilang first generation. Halos mga ordinaryong bata lang ang nandoon. Pinakilala na siya ng kanyang instructor sa mga magiging kaklase niya. Nagulat si Liuna dahil nakapasok nga si Pedro sa killer class. Nagkatinginan ang dalawa. Akala ni Yuna ay nandito si Pedro para patayin siya. Kinindatan lang siya ni Pedro. Hindi niya maintindihan ang ginawang pagkindat sa kanya ni Pedro. Pagkatapos ipakilala ay bigla naman nilapitan si Pedro ng dalawang lalaki. Ang mga ito ay mukhang fit at killer ang build ng mga ito. Sinitin nila si Pedro dahil ito nga ay hindi galing sa Honor Orphanage. Paano daw ito pinayagan? Hindi daw maaari na ang isang outsider ay makakapasok lang ng basta-basta sa kanilang class. Magkakaroon daw sila ng welcome party. At ang mga ordinaryong estudyante pala ay mga student killer na tinatago lang ang sabik sa pagpatay. Handa na nila welcome si Pedro. Sinubukan ni Yuna na awatin ang mga estudyante. Hindi dahil takot siya na mamatay si Pedro, pero takot siya na baka maubos ang mga kaklase niya. Hindi siya pinansin ng mga kaklase niya. At yun na nga, inatake na nila ang bagong kaklase nila na hindi nagdadalawang isip. Siyempre, basic lang at sinangga niya lang ito. Patuloy pa rin ang dalawang lalaki sa pagkutsa sa bago nilang kaklase. Hindi daw karapat-dapat si Pedro dahil hindi niya pinagdaanan ang kanilang pinagdaanan. At ang kanilang role model daw ay ang disciple na si Pedro. Hindi nila alam ay ang totoong Pedro, nasa harapan lang nila, lalo silang inasar ni Pedro at sinubukang inisin. Natapos ang laban at makikita na sobrang pagod ng dalawang lalaki. Sa pagmamayabang ay sinabi nila na wala daw magawa ang baguhang estudyante sa kanila dahil umalis daw ito. Pero kabaligtaran lang pala ito dahil makikita na hindi man lang pinagpawisan si Pedro, habang naglalakad ay nakasalubong nito si Yuna. Tinanong siya ni Yuna kung mababa ba ang tingin nito sa killer class. Nakita ni Yuna ang laban niya kanina at hindi daw ito seneryoso at parang hindi niya nga nilagyan ng lakas ang mga kamao nito habang nakikipaglaban. Sinagot siya ni Pedro na ginagawa daw ito ang best niya palagi pero hindi naniwala si Yuna. Hindi katulad ng dalawa, hindi daw ito pinagpawisan. Ano daw ba ang rason bakit tinatago nito ang lakas niya? Iniwasan lang siya ni Pedro at umalis. Sa kabilang banda, sa isang bus terminal, may isang bus driver na mukhang masaya. May nag-rent ng bus niya at mukhang malaki-laki ang bayad dito. Dumating na ang tao na magre-rent ng bus niya at nagulat ang driver na wala itong kasama pero maraming dalang malalaking bag na kasya ang isang tao sa loob. Nang susubukan na ng driver na ipasok ang mga bag sa trunk ay pinigilan siya ng lalaki. Tinakat pa siya ng lalaki na kung gusto ba nito makipagpastahan kung ano ang laman ng bag. Umalis na ang bus karga-karga ang mga bag kasama ang wordong lalaki. Hindi tinanggap ng driver ang pastahan. Pero sigurado ito na ang nakita niya ay hindi ordinaryo. Gumagalaw ang mga bag. Ano kaya ang sa loob nito? Balik sa paaralan. Tinatawag ng instructor ang buong class. May bagong quest at ito ay galing sa isa sa mga top sponsor ng Glory Group. Kung sino mang team ang mapagtagumpayan ng quest na ito ay magkakaroon ng rekomendasyon galing mismo sa chairman AAT magiging opisyal na killer ng Glory Group. Sa isip ni Pedro ay ito na nga ang pagkakataon niya. Tinanong ng mga estudyante kung ano ang quest. Ang quest ay para sa pagligtas sa mga nakidnap na mga teenager. At isa sa mga nakidnap na teenager ay anak ng chairman na #1 sponsor ng Glory Group. Tinanong nila bakit hindi na lang tumawag ng pulis ang chairman. Ang sagot ng instructor ay dahil gusto ng chairman na gantihan kung sino man ang gumawa nito ay ubusin. Tinanong na ng instructor kung sino ang gusto mag-volunteer. Walang sino man ang nagtaas ng kamay. May pagdududa pa ang iba at ang iba ay takot. Pero ang dalawang kambal na nakalaban ni Pedro kanina ay biglang nag-volunteer. Nakita pala nila na nag-volunteer si Pedro at sumunod din si Yuna. Tinanong na nila sa instructor kung ano ang unang gagawin. At ang sagot nito ay ang maglaro. Pinapunta sila sa amusement park. At yun na nga ang nangyari. Nagpunta nga sila sa amusement park.
At ang kambal ay hindi maitago ang pagkamangha nito. Minsan lang sila nakakakita nito at may sexy na babae sa harap nila na sumasayaw. Marami naman lumalapit kay Pedro na mga batang babae na nakikipagkilala. Habang ang iba ay busy sa pag-enjoy sa amusement park, si Yuna naman ay hindi mapakali kung bakit dito sila dinala. Naghahanap siya ng mga clue. Dito daw nakidnap ang anak ng chairman. Ang utos sa kanila ay secure ang anak ng chairman at ubusin ang mga kidnapper. Huling na nakita daw ang anak ni chairman sa lugar na tinatawag na Palon World. Mukhang ito ay isang fantasy world sa loob ng park. Inoobserbahan ni Yuna si Pedro at nakita niya na parang kalmado lang ito at alam na lahat na gagawin. Parang professional na nga ito. Sinabi ni Pedro na kailangan nila puntahan ang lugar na yon pero bago yon ay may kailangan silang gawin. Sinubukan ng grupo na sumakay sa isang Viking ride pero ito ay fully booked na. Naghanap pa si Yuna ng pwedeng masubukan at siniti siya ng kambal at sinabi na laro lang ang ina at upag nito kaya hindi siya bagay sa mga ganitong mission. Pero pagkalipas ng ilang sandali ay nauna pa ang kambal sa carousel at nag-enjoy. Nalilito ang mga bata sa mga ito. Ang kambal din ang nauna sa bump car, habang sila ni Pedro ay napunta sa shooting range gamit ang laruan na baril. Kumpiyansa ang may-ari na hindi nila ito mapapatamba dahil nilagyan niya ng pampabigat ang mga target. Sinabi naman ni Yuna na hindi pa siya nakakagamit ng baril na laruan, at sa isang iglap lang ay naubos nila ang mga target at nakuha ang mga premyo. Hindi makapaniwala ang may-ari sa kanila. Nakita ni Pedro kung gaano ka-excited ang mga kasama nito. Naintindihan niya ito at alam niya na ngayon lang naranasan ng mga ito ang mag-enjoy. Galing sila sa Honor Orphanage at kailanman ay hindi na-enjoy ang pagkabata. Kaya gayon pa man ay hinahayaan niya lang ang mga ito mag-enjoy dahil hindi nila alam kung kailan ito magtatagal. Habang nagpapahinga ay nagbukas ng cellphone si Yuna. Nakita niya na detect nito ang AirPods ng anak ng chairman. Ibig sabihin ay malapit lang dito kung saan nawala ang anak ng chairman. Sinubukan niya itong hanapin at napunta siya sa isang CR na pambabae. Nagdadalawang isip pa siya kung tatawag ba ito ng backup o susubukan niya pumasok mag-isa. Napagdesisyonan niya na pumasok mag-isa. Wala namang kaduda-duda sa loob at isang babae lang na nag-aayos ng make-up ang nakita niya. Mukhang nanggagaling ang signal ng AirPod sa babae kaya nilapitan niya ito. Sinubukan niya na kausapin ito ng mahinahon pero dahil hindi siya sanay at hindi niya naitago ang pagka-killer niya ay maling aura ang napakita niya at natakot ang babae. Sumigaw ito bigla at pumasok ang boyfriend nito na napakalaki. Nagpapaliwanag si Yuna pero ayaw ito pakinggan at napagkamalan ito na magnanakaw. Sasampalin na sana ng malaking lalaki si Yuna nang nag-react ang katawan nito at muntik pang mapatay ang lalaki. Napigilan niya ang kanyang sarili at tinanong ang babae ng mahinahon kung saan ito nakuha ang AirPods. Dali-dali tumakbo si Yuna pabalik sa mga kasama nito at binalita na nakita niya ang AirPods ng bata. Sinabi ni Pedro na mukhang alam niya at pareho sila ng iniisip ni Yuna. Lugar na kung saan parang normal lang sumigaw ang mga bata kaya walang pumapansin dito. Ito ang haunted house. At ayun din sa app ay fully booked ito pero wala naman silang nakita na pumapasok dito. Pumasok na nga ang mga ito sa haunted house at mukhang naging seryoso na sila. Sinabi ng kambal na kailangan nila mag-ingat at kailangan lang daw nila na sumunod sa mga ito pero kabaliktaran ang pinapakita ng mga ito. Ang isa ay nakahawak pa sa damit ni Yuna. Naobserbahan ni Pedro na kanina pa sila sa loob pero walang tao. Sinabihan niya ang grupo na maghanda. Dahil ang kanilang misyon ay magsisimula na, mukhang nag-aalala ang kambal at tinanong kung magiging okay lang ba sila. Sinabi ni Pedro na malapit na sila. Alam ni Pedro sa simula pa lang ay ang tunay nilang misyon ang magpa-kidnap. Kaya dinala sila sa amusement park para maglaro. Biglang nahimatay silang apat dahil sa gas na lumalabas sa loob ng haunted house. Nakita na lang ng isang kambal na may lumalapit na tao sa kanila. Sino kaya ito? Sa paaralan, makikitang nagmamadali ang instructor. Kailangan daw na tawagan ang mga bata at itigil ang misyon, hindi ito isang ordinaryong misyon, nalaman nito na ang utak sa kidnapping ay si Park Sang-do. Isa ito sa mga candidate para maging isang disciple. Ito ay pinalayas lamang ng Glory Group dahil sa hindi nila ito ma-control. Sinabi ng isang estudyante na magiging maayos pa rin ang lahat dahil nakapagsanay naman ang mga estudyante na ito.
Pero hindi ito sinang-ayunan ng instructor dahil may ginawa ito sa kanyang nakaraan. Pinutol pala nito ang isang binti ng instructor kaya ganun na lang ang pag-aalala nito. Kailangan daw nila mailigtas ang mga ito. Tagumpay na nga na nakidnap ang 4 na estudyante. Sinabi ng kidnapper na ang ginamit na pampatulog nito ay chloroform. Ang biktima nito ay nahihimatay pero kadalasan ay nakabukas ang bibig. Napansin nito na nakapikit ang bibig ni Yuna. Kinabahan si Yuna dahil mukhang nabisto siya ng kidnapper, unti-unting lumapit ang kidnapper sa kanya. Nang papalapit na ito kay Yuna ay biglang may tumawag sa telepono ni Yuna. Ito ang instructor. Kinuha ito ng kidnapper na si Park Sang-do at sinagot. Sinabihan ng instructor na huwag gagalawin ang mga bata ay kung hindi, siya daw mismo ang papatay sa kanya. Ginalit lang siya ni Park Sang-do. Sinabihan siya nito na ayaw ba nitong matulad sa kanya na pilay. Mahilig si Park Sang-do sa pakikipagpustahan at inalok niya ng pustahan ng instructor. Hulaan kung ilang binti ang mapaputol niya bago siya makarating dito. Kapag tama daw ito ay hindi niya gagalawin ang anak ng chairman. Takot na takot ang instructor, nanginginig ito sa takot. At bago matapos ang tawag ay sinabihan nito ang instructor na bilisan at baka mahooli na siya dahil magsisimula na siya sa pagputol sa mga ito. Sinusubukan naman na gisingin ni Yuna si Pedro pero nakabukas ang bibig nito at akala ni Yuna ay nakatulog nga ito. Sinubukan ni Yuna na kurutin sa mukha si Pedro gamit ang paa pero nagulat siya nang tinanong siya ni Pedro kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Pedro na hindi siya nakatulog at alam niya na dapat nakabukas ang bibig para hindi mapaghalataan ng kidnapper. Sinusubukan ni Yuna tanggalin ang pagkakatali pero nahihirapan siya. Sinabihan niya din si Pedro na gawin ito pero kanina pa ito nagawa ni Pedro. Kanina pa lang habang lumalapit ang kidnapper kay Yuna ay handa na pala itong pigilan ni Pedro. Binalaan niya si Pedro na ang kidnapper ay dating miyembro ng Glory. Alam na ito ni Pedro at tinanong si Yuna kung mahilig ba itong makipagpustahan. Nalito si Yuna sa tanong na ito. Unang pinuntahan ng kidnapper ang kambal pero nakita niya na nakawala na ang mga ito. Ang kambal naman ay ina-underestimate ang kidnapper at para lang daw itong isang office worker. Ibalik na lang daw nito ang anak ng chairman para hindi na ito masaktan. Para sa isang estudyante, hindi daw maganda ang tono ng salita ng kambal at inalok sila ni Park Sang-do ng postahan. Pumayag naman ang mga ito, kailangan nila maglaban at kung matalo daw ang kambal ay puputulan niya ito ng mga binti. Sa kabilang banda ay dali-dali naman ang instructor na makapunta sa amusement park. Alam niya na kapag tinanggap ng mga estudyante ang postahan ay mapuputulan ang mga ito ng binti. Pero wala na itong magawa dahil nagsisimula na ang ayaw niya mangyari. Binigyan ni Park Sang-do ng isang malaking patalim ang kambal para patas daw ang laban. Na unang umatake ang isang kambal gamit ang malaking patalim. Ang pangalan ng maliit na kambal ay si Do Ko-hang. Mula sa ika-58 na henerasyon sa Honor Orphanage. Ang skill nito ay speed. Siya din ang #1 knife fighter sa paaralan kaya kumpiyansa siya nang binigyan siya ng patalim ni Park Sang-do. Pero habang naglalaban ay may napapansin ito. Pareho lang ang gamit nilang patalim pero bakit siya lang ang nasusugatan sa laban nila? Napansin niya rin na walang edge ang patalim. Mapurol ito, naabutan sila ni Pedro at Yuna pero sinabi nila na huwag makialam sa laban nila dahil kung hindi sila mananalo laban sa kidnapper ay hindi rin kaya ng mga ito ang manalo. Naalala ng kambal ang matinding training nila sa Honor Orphanage. Ito ang tinatawag na Hell Month. Ito ay isang buwan na kung saan sila ay maninirahan sa gubat na may mga mababangis na hayop. Walang supply na ibibigay sa kanila kundi isang baril na may laman na isang bala lamang. Wala nang iba, bawat bata ay iba-iba ang ginawa sa baril. Ang ibang bata ay ginawa para mag-hunting ng pagkain. Ang iba ay ginawa para patayin ang kasama. At ang iba ay ginamit ito sa sarili. Hindi sumuko ang kambal na ito sa hamon. Nagamit lang nila ang kanilang bala sa pinakahuling sandali kung saan ay kailangan na at wala na silang ibang paraan. Pagkatapos ng Hell Month, sa 181 na estudyante, 2 lang sila ang nakaligtas. Pagdating nila sa orphanage ay nalaman nila ang isang record na wala pang nakakatalo. Isang bata na tinapos ang Hell Month na hindi gumamit ng baril at tanging mga kamay lang nito ang naging sandata. Walang iba kundi si Pedro, kaya ganun na lang ang pagkamangha nila kay Pedro. At sinusubukan nilang gayahin ito. Ang maging pinakamagaling, at para sa kambal, ang kidnapper na ito ay isang stepping stone lang sa kanila.
Inatake ng kambal si Park Sang-do. Hinawakan ng malaking kambal si Sang-do at ang maliit naman na kambal ay umatake sa itaas. Sa hindi nila inaasahan ay sinanggalang ito ni Sang-do nang walang kahirap-hirap at balak pa nito na ang braso na lang ang putulin nito. Pinasa ng maliit na kambal ang patalim sa kapatid niya para isaksak ito kay Sang-do pero itay nabasag lamang. Wala silang magawa, ang tawag sa patalim na ito ay kukri, isang machete na galing sa Nepal. Ito ay walang matalim na edge. Mabigat ito, buong buhay ni Sang-do ay ito ang ginagamit niya. Mas mabilis ito kaysa sa kutsilyo pero mas mabigat kaysa palakol. Ito ay isang murder weapon, inatake niya ang kambal at walang magawa ang mga ito. Bagsak silang dalawa, hindi papatayin ni Sang-do ang mga ito pero tuloy pa rin ang nasimulan niya. At ito ay putulin ng mga binti nito. Nang akma na niyang puputulan ng mga ito ay biglang sumabat si Pedro at inalok ito ng pustahan. Nagulat si Park Sang-do, tumigil ito at napatingin kay Pedro, sinabi ni Pedro na daw doblehin nito ang pusta. Dalawang binti pati dalawang braso nito ay isama na niya daw. Kahit pati leg niya, namangha si Sang-do sa kanya at pumayag ito, binigay ni Sang-do ang isang kukri kay Pedro. Gusto niya patas ang laban. Pero sa ikinagulat nila ay ang kinuha ni Pedro na sandata ay isang stainless tray. Manipis at may disenyo pa itong bulaklak. Ano kaya ang magagawa nito laban sa kukri ni Sang-do? Makarating kaya ang professor sa tamang oras? Alamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panunood. Please like and subscribe to our channel. See you mga ka-recap.